tune up ng XRM125 step by step. Una, tanggalin natin tong cover, no? Dito natin makikita yung timing. Dito tayo magta-top dead center. So dalawa yan, isang maliit at isang malaki. So kailangan natin kalasin yan dahil dyan tayo mamaya mag-iikot ng kanyang magneto. Ito namang maliit is dito tayo magsisilip kung nakatutok na ba siya sa T-mark o top dead center. So yan, so kalasin muna natin, tapos babakita ko sa inyo kung ano yung susunod natin gagawin. So after natin matanggal yan, so yan yung kakalasin natin yung sa harapan, yung 4 na bolt na 10mm. So yan yung ginagamit ko, socket na parang L. So pagdating dito sa taas, kung ganyan yung gamit nyo, no, so medyo mag-iingat kayo dito dahil maraming nabibiktima dito. Yan, so ipapakita lang natin, no, ng mabuti. Yan, so nasasabit yan yung maliit, no, sa may on off ng gasoline kung minsan. Kaya kung ganyan gamit nyo, mag-iingat kayo. Mas maigi kung box range, no, yung gagamitin nyo. So kalasin lang natin yan, tapos after natin kalasin, so itatap dead center na natin, ano. Siyempre pala lang, no, kung may tagas yan, bibilan nyo lang yan ng tapit o-ring. Kung wala talaga yung pambili, gasket maker para mas mura, no. Kung may tagas siyang cover na yan. So yun lang yung paraan dyan, wag agad kayo mag-isip ng kung ano-ano. So after nyan, magta-top dead center na tayo. So yung ikot is yan, papunta dito. Yan, nakita nyo naman yung ano ko, no, papunta sa una ng makina yun, ganon. So yung gamit ko, ratchet. So bantayan natin yung intake valve na lumubog at umangat. So after nyan, check na natin yung T-mark dito sa may maliit na butas, mga boss. So dyan makikita natin una, guhit. So bantayan natin mabuti, no. Yan, so guhit, tapos F. Yan, nakita nyo F, sunod T, yun. So yan yung top dead center. So okay lang kahit lumagpas konti, no. So dyan makikita natin kung maluwag na o mahigpit, no. Basta yun yung basihan ko dyan, no, yung lagi kong tinatandaan yung intake valve. Pag bumabaangat yan, so yun yung tamang top dead center. So kasi pag nag top din siya, pwede rin siyang tumama sa T-mark, pero hindi talaga siya true top dead center. So yan, dapat may filler gauge kayo pag nag-tune up kayo. So medyo maluwag na yan, no, maluwag yung intake valve. So i-adjust lang natin yan. So ako lang kasi mag-isa yung nagbibideo dyan, kaya medyo nahirapan ako. So may tama namang pag-adjust dyan, no. Kamay-kamay nyo muna, tapos sukatin nyo ng filler gauge. So yung gamit ko yan, 0.05 intake and exhaust. Yan, so after nyo masukat-sukat dyan, mga boss, no, nahigpitan nyo na lahat, ganun. Hindi pa dyan natatapos, ano. Uulitin nyo ulit, check nyo, double check nyo, itatap dead center nyo ulit kung nagbago yung kanyang valve clearance. Then bantay tayo dyan. Yan, baba angat. After baba angat, okay. Abangan natin dito yung T-mark. Nahinay lang. F. So yan, T na yan, no? Yan. So okay lang kahit tumurong yung konti. Yan. Check natin kung good na siya. So pag nag valve clearance tayo, nag tune up, kailangan i-double check pa rin natin after natin may adjust. Kasi minsan nagbabago yung kanyang clearance. So ito, check up ko na lang ulit after ko may top dead center para sigurado, no. So yan, so okay naman, 0.05. So okay naman yan, hindi masyadong maigpit, hindi rin masyadong maluwag. So okay na yan.